Game na ulit mga kapulida. After sa power, magulo na natin bagong 40 mula sa Marikina. Tubig at ito pa lang yung nakita kong pin 4 na napakalayo ha. Oh. Malayo. Dito 1 mm. Dito 2, 3. Ito tumatama yan sa mga pin 4 eh. Hindi ko malaman bakit napakalayo niya ha. Malayo. So ilagay ko na lang. Total gawa na to. Sukatan ko lang ng stroke kung pin 4 talaga siya. Dapat 50, 68 plus 8 dapat yan. 65.9 dapat ang stroke. Sukatan lang natin mamaya. It's me again, Genix Motor 5, Mascareñas Genix TV. I-share ko lang sa inyo kung paano magsukat ng stroke ng makina. Pag sinabi natin stroke, ito yung travel ng piston mula sa bottom dead hanggang sa top dead, pinakataas hanggang sa pinakamababa. So yun yung tinatawag na stroke mga kapulido. Okay, pause. Yan, kung makikita nyo, bali ito'y pinadala na ng customer dito. Ayan, makalawang na. Pero bagong gawa daw to, power line daw. So yun nga, ang ibig sabihin, paano natin susukatin yung kanyang stroke kung gaano kahaba ang stroke ng makina niya. So ito yung 66 na bore para makompute mo yung cc niya kung ilang cc siya. So para makompute mo yung cc kung gaano ilang cc ang yung makina is kailangan mo lang naman malaman is gaano kalaki yung bore tapos gaano kalaki yung stroke. Ang laki ng bore is yung piston kung gaano kalaki, tulad nito 66. Tapos, yung travel ng piston mula sa baba hanggang taas, yan. Yan ang tinatawag na stroke. Yan. So, bore at saka stroke, dun mo malalaman kung ilang cc siya. So, alam mo na yung bore, 66. Yung stroke, ganito natin susukatin mga kapulido. So, dahil naka blank piston pa siya, tatabasan pa natin to, pero hindi ko napapakita ang tatabasan. Bali, susukatin natin siya na ganito lang, na hindi pa siya nakatabas. So, dun malalaman mo na kung gaano kahaba yung kanyang stroke. Millimeter yon. So, maraming tanong yung mga tao na hindi pa masyadong mayroong idea sa mga ganito. Yan, tulad yan, naka-forged rod siya na plus 2.5. Ngayon, akala nila kasama na sa stroke ang plus 2.5. Ganito, yung iba kasi, boss, naka pin 4 ako, tulad nito, naka pin 4 siya. Naka pin 4 ako. Plus 4 mm. Tapos naka rod 2.5 ako. Akala nila, yun na yung stroke. So, yung iba kasi 4, 5, 6.5 ang dagdag sa stroke. So, mali po yun. Hindi po kasama sa pagkukompute ng stroke ang ating rod. Yan ang rod. Bali, ang nasama lang sa compute is yung pin, kung ano yung stroker pin na nakalagay. So, ang nag-uusap lang dyan, bore at saka yung pin. Halimbawa, yung bore mo is tulad na ito, 4. Yan. 4 mm. Magto 2 times yon kasi dagdag siya sa taas sa pinaka-top, tapos dadagdag din siya sa pinaka-baba. 4 mm sa taas, 4 mm sa baba. So halimbawa, pin 4 nga siya, pin 4 siya, plus 8 ang stroke na ito. So yun, huwag po natin akalain na kasama yung rod. Halimbawa, nag-rod 9 kayo, nadagdag na sa cc yung rod. Hindi po siya nakakadagdag. Kung magamit tayo ng long rod,
para kapag ka nag-pin tayo is hindi sumayad itong piston hindi sumayad sa bayag ng ating sigunyal. Kasi yung stock rod yan, tatama yung ating piston kapag ka bottom dead center dito. Kaya tayo gumagamit ng mas mahabang rod. So simulan na natin ang pagsusukat. Ganito lang siya mga kapulido. So kukunin ko lang yung pinakamataas. Yan, kung kaya nyo tumansya, pwede rin naman. Masisilip nyo naman dito kung medyo magaling kayong sumilip. Makikita nyo naman dito yung travel kung umangat ba or umatras. Makikita nyo yung pinakamataas na point. Ayan, tulad nyan, kahit di ka mag-dial gauge, makikita mo naman eh. Ayan, oh. Hindi ko tinuturo yung mali ha. Depende na lang sa inyo kung may kompleto kayong gamit. Ayan. Ayan. Makikita nyo sa dial gauge. May dual kasi yan. Yan ang pinakamataas. Yan. So, pag ginalaw mo ng konti yan, aatras. Pag tinaas mo ng konti, aatras din. So, yung pinaka-top. Yan. So, dun sa magneto niyan, pwede mo na rin lagyan ng top dead center niyan. So, yan ha. Yan ang pinaka-top. Susukatan muna natin dyan. 0-0 muna natin. Yan, 0. Yan ha. Susukatin muna natin tong kanyang doma. Kunti ka pa matigil? May bago dyan. Ayan o. So yan, 10.66 nakuha natin. Lista na lang natin mga kapulido. Pero may calculator naman tayo dito. 10.66. Ay, naging 100. 10.66. So 10.66 ang doma. Tapos i-add natin yung bottom dead center, top dead center yan eh. I-add natin yung pinakamababa naman yung volume or sukat. So gagamitin ko to sa ating dial gauge para makuha yung pinakabababang accurate. So accurate, ano to, measuring, accurate measuring. Ayan ha. Para di mo bra, baka mamatay yung ating calcio. Isulat natin 10.66 plus. Ayan. Lagay ko muna ang dial gauge. Alright, bali yan, naka bottom na, bottom dead. Kuhanin mo na lang dito yung pinaka sakto na atras. Yan. Yan siya naglalaro oh. Hop. 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 Ayan oh. Yan. Hop. Yan ha. Yan ang bottom dead center niya. Ayan ha. Oh. So ito na yung time na nasa pinakababa ang kanyang piston. So may lumalabas na konti, di ba? So kung di ka magrarad, makikita mo yan, uumpog yan, di ikot. Ayan no. May halos 1 mm na lang sa kanyang piston pin papunta sa bayag ng segunyal. So yan ang ating susukatin kung gaano naman siya kalalim. Iska na muna dyan. 10.66. 0-0 natin ulit. Yan. Sukat. Kung gaano siya babaon. Tuloy lang tayo sa informative information. Informative tungkol sa paggawa. So yan. 55.25 ang lumitaw. Malapit na tayo. 55 ay 0.25. So ayan, ipa-plus lang naman natin yan. Plus 55.25. Meron tayong 65.9, almost 66. So square engine to mga kapulido.
225cc siya mga kapulido. So hanggang dun lang ang ating video. At least nalaman nyo na. So 65.9 ang kanyang stroke. Tapos 66 bore ang kanyang stroke. So halos square engine na talaga siya. 225cc. 66 kamo na. Pero pag kinumpute mo 65.9. So yun na, may natutunan kayo sa video ito. Shoutout nga pala sa may-ari nito. Ayan, si Rob Montemayor ng Marikina. Siyempre dito yan sa Genrix. Yo, what's up mga kapulido? Yan, bale, share lang ako ang experience dito. COC head. Palagay ko negative to. Dalawang rocker ram magkadikit. So kung tatabasan natin yan, masisira yung kanyang lock. May chance na matanggal ang roller. Ayan, magkadikit sila. Pag-iikot mo nga, Jericho. Ayan. Ayan, ha. Hindi siya maiikot dahil yung cam loop ay sumasayad sa kabila. Yan, naiikot. Tala, bumara ulit. Yan, ayaw na naman, no? Yan. Okay. Negative, oh. Tama yan? Tama na eh. Tumatama. Sa taas. Tumatama sa taas ng cam loop. Pwede yan nung ibalik yan. Pabalik. So, ipapakita ko anong nangyayari dito. So, palagay ko negative. Nasira yung cam loop, oh. Kung papayag si customer, pero alang-anin pa rin eh. Baklasin muna natin. Sige, kalasin natin ulit. Di ba, ito na nga, nailabas na. So, ang nangyayari is parang may mali eh. Magkadikit masyado to. So, negative yun. Kung kakayasin naman natin to, pwede yata. Ang problema pang isa, so siguro kayasin natin konti ito para magkaroon ng distance, para magamit. Kabilaan, hindi yung matatamaan yung lock. Kung sakali, ispatan na lang. Tig. Para medyo magkaroon ng clearance dito. Kasi talagang dikit sila. Dikit na ganyan. Nagkakasayaran sila, mag-iingay yan. So, ako na lang mag-grind. Kahit magkaroon man lang ng 0.5 na kahit ganyan lang sa landabas yun. 0.5 na clearance. Yeah. Ngayon, isa pang problema is tong roller type cam nya is syempre ganyan siya pag nakabaligtad. Tumatama itong cam loop. Bakit buklat yan? Tumatama yung roller type dito. Pakbong yan. Ito. So, itong part na to ay tumatama dito sa kabilang loop. So, negative yun mga kapulido. Alime bubos ni. Pakbong yan. Preset. Try. Pero, sabi. Pwede mo rin. So, yun. Tumatama siya dito. Siguro pwede nating grinderin ito kasi okay lang naman kasi dito lang naman siya nakatapat. Diyan lang naman nakatapat. So importante itong mismong bearing, yung mismong bearing ang gumugulong dito. So yun, sinare ko lang yung scenario dito sa tanongin ko muna yung may-ari kung anong maging desisyon niya. So may mga option, pwede rin naman grind tayong konti dito para hindi siya sasayad. Tapos gagrind tayo dito para magamit ang roller. Yan. Alright, update muna tayo mga kapulido. So ang ginawa ko is binawasan ko ng konting-konti ito. Ayan, hindi pa naman tinamaan yung circle, so hindi yan tatakas. Ayan. Pag nagpatag na lahat yan, dun pa lang siya langanin kasi may lock yan dito sa gilid. So hanggat buo yung bilog, okay.
Itong isa, yan din. Oh. Di naman tinamaan yung pinaka maga kasi yan sa dulo. So ang goal natin is mabigyan natin ng clearance yung dalawang yan para hindi sila nagsasayaran. Yung camshaft niya ipinagpaalam ko muna kay sir. Pinapili ko siya kung magpapadal siya or tuloy natin to roller, diskartehan na lang. So pumayag naman siya. So nagtabas tayo ng konti dito sa kanyang camshaft. Ayan, yan. Literal na grind cam. So ilagay na natin, tapos tingnan natin kung iikot na ba. Let's go. Bali nag-grind tayo sa kanyang rocker arm, tsaka yung cam loop. Binawasan natin ng konti. Para ang magamit lang dun sa cam loop is yung mismong ginugulungan ng bearing. So para may makaikot siya kasi tumutukod siya dun sa rocker arm mismo, hindi sa bearing. So ayan, kung titignan nyo is umiikot na siya. Oh, clear na lahat ng daan. So wala nang sabit, wala nang lagitik. Kasi kung pipilitin mo yon, eh mawawasak lang yung cam tsaka yung rocker arm. Pinakita ko naman kung paano ginawa. Ayan, may clearance na ngayon ang kanyang rocker arm tsaka cam. Hindi makakita. Yan. Yan, nakita nyo ba? Ayan, oh. May siwang na yung both sides. Biniyak niya siguro yung makina yun. Yorata. Ito, ayan. Motion valve yun, di ba? Yan, Yorata. Kaya ito, ayan o, ayan. May siwang na sila mga kapulida, ayan o, ayan. So ayos na. Naway may natutunan muli tayo sa ating mga ginagawa sa mga gantong senaryo. So budget din lang, pero ano. Salamat sa panonood. After ng mabusising pagsisikap hanggang tagumpay ay makamtan. Start! Takpan mo yung breather. Wala kasing backplate yan eh. Siguro talon board. Ayo, after ma-build kagabi, tamang break-in lang. Mula sa Marikina 225cc kay Rap Montemayor. Rap Road. Ito mula sa Nueva Ecija. To be open. Yan. Tamang break-in lang. Pinultang namin kanina to. Alas 5. Yan, road test. Mag-alas 9 na. Nandyan lang siya, naka-minor. Saan natin tangke? Ewan ko saan na siya nakarating na, nakalahati na. Yan, paubos lang natin yan. Break-in lang, saka tayo mag-top speed. Tamang break-in lang. 66 signal, galing sa pinagpagawan niya. Signal, pin 4 na black 66.
profile ko. COC head, headwork, roller type. May content tayo sa naging problema ng head, pero okay na, ayan, tahimik na. You're right, so i-top speed na natin ang ating binuong taga Marikina. Ayan, mas okay to, gabi. Para walang sakyan. So, 225cc high speed gearing. Yan, ready na. Araw-araw ko itong ginagamit. Torture tested. So, nag-plug reading na rin ako. All goods naman na. Para maihatid na natin, may balik sa Marikina. At mag-pick up ulit tayo galing sa south. Full specs lang natin. Ang di ko lang gaano trip is yung crank. Pinagawa niya sa iba. So, dinala dito yung crank buo na. Nakabuo na yung crank. Medyo ma-vibrate siya. Kaya, yun. Okay. Nilagay na lang. So, full specs. Pin 4. Spec B-rod. Stock sigonyal. Power align daw. Tapos 66 22 to 25 ay 23 25 yata. Oh, bakit? Tapos carb 34. Wala akong may pasok na air cleaner, napakalaki. Bunga nga. JTB, Genrex TV. JTV, Genrex TV. Huli. TD, nakalimutan ko. Dati na niya yan. Gearing super high speed. 17 46 45 primary, 1638 secondary. Oil cooler installed. Yun, binlog natin tong head na to. So, tingnan natin kung anong resulta. Camshaft niya, yung kasama ng head na COC. Ito yun, may problema na sumasayad ang rocker arm. So, tara, dun tayo sa mahaba para walang sasakyan. GPS na lang tayo mga kapulido. Yun, let's go na mga kapulido. Napakalinis ng kalye. May konting dumadaan. Ayan, lokal na Malabe. Sumasamba rin kami dyan. Ayan, pantay na pantayan. Patag na patag. Tara mga kapulido, GPS tayo. Let's go mga kapulido. Basta muli natin pagkikita.